Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs at panibagong update na naman ang ating itatalakay. At heto, marami tayong pag-uusapan ngayon kasi hindi ko naka-vlog kaninang hapon. Alam nyo naman, no, nagsulputan na naman sa social media, sa mainstream media, itong mga survey na ito. At kaya nga sabi ko pati nga mga mainstream media na mga anti-Duterte na mga mainstream media, binabalita na itong mga survey na ito na sobrang lamang na lamang itong ang mga Duterte, specifically si VP Sara at itong si former President Duterte. Sobrang lamang na lamang ng kanilang mga trust ratings, no? Talagang ang buong bansa, ang mga Pilipino ay most trusted si former President Duterte at si VP Sara. Meaning to say, minamahal sila ng taong bayan. At yan po ay hindi lang mga DDS vloggers ang nagbabalita niyan, ha? Pati na mga mainstream media nagbabalita na dito. Ito yung nakakashock ngayon. Kaya nga itong mga vloggers ng mga tambaluslos at mga bangag ngayon ay hindi makapaniwala. Hindi nga nila binablog no? Heto pati nga yung isang kongresista, mamaya ibabalita ko itong isang kongresista, hindi siya makapaniwala dito sa mga survey na ito. Pati itong mga ilan ng mga kalaban ng mga Duterte, hindi maniniwala dito ngayon sa survey. Paano hindi kayo maniniwala na yung kakampi nyo na mga mainstream media, yun ang binabalita lahat? Hindi po nagsisinungaling ang survey, ang Pulse Asia survey na ginanap ito before the election, ha? Tandaan nyo, before the election. Bakit hindi nyo ito binalita before the election? Kasi takot kayo, takot kayo na mas lalong madudurog ang mga alyansa ng bagoong Pilipinas, di ba? Kasi ito yung una nating pag-uusapan, no? 58, ito ipapakita ko sa inyo mamaya. 58% ng mga Pilipino tutol sa naging pag-aresto kay FPRRD. No, and that is 58%. Imagine that one, 58%. At 50%, makinig ha, 50% ang tutol sa impeachment ni VP Sara. Okay? Siyempre, anong tawag mo doon? Ha? Meaning to say, galit na sila kay Bongbong Marcos. Heto pa maraming Pilipino tiwala pa rin kay ex-President Rodrigo Duterte. Ipapakita ko rin yan mamaya. I-explain yan bakit ang mga Pilipino maka-Duterte pa rin. Mamaya ha. At heto pa, Pulse Asia survey na talaga iiyak talaga itong mga loyalista at mga dilawan dito sa mga balita na ito. Pulse Asia survey result, no? Impeachment hindi raw makakaapekto sa pagdinig ayon sa isang mambabatas. Ito yung sinasabi ko. Itong si Adjong nagdududa dito sa survey. Yan nga ang sabi ko Kapag pabor sa inyo, okay yung survey. Pero kung hindi pabor sa inyo, magdududa kayo kaagad. Hay nako Adjong. Ipapakita ko yan ha. Ito pa. Si Franz Castro. Ito na. Ito na sila, mga crying, mga bleeding hearts. Franz Castro at itong si Raul Manuel, hindi raw matanggap hindi raw nila matanggap ang resulta sa eleksyon. Dapat pala nananalo kayo. Hindi nila matanggap na natalo sila. Mamaya ipapakita ko yan anong sinabi nila. Ito, usaping Remulla at Roque. Ano bang sinabi ni Attorney Harry Roque? Attorney Harry Roque naninindigan na maaga pa na ipakansila ng
Department of Justice ang kanyang passport. Kasi itong ano na siya tinodo na talaga ng mga taga DOJ itong si Remulla. At ang DOJ raw paiimbestigahan ang pagkakaroon ng hanggang 3 passport ni Attorney Harry Roque. Ngayon may bago na naman silang bintang dito kay Attorney Harry Roque, no? Pero ipapakita ko sa inyo, inexplain yan ni Attorney Harry Roque. Mamaya ito yung pag-uusapan natin ha. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV itong video na ito. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo, okay? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphones ay ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news, at kung nagla-live mismo ang ating channel, malalaman ninyo, okay? Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go. Ayan. Nakasubscribe na ba lahat? Okay, okay. Unahin muna natin itong 58% ng mga Pinoy tutol sa pag-aresto kay Tatay Digong. At itong survey na ito, ginanap ito before the election. Wala na kayong lusot dito. At imagine that one 50% ng mga Pilipino ayaw rin sa impeachment ni VP Sara. Meaning to say, gusto nilang mananatili itong si VP Sara. Ito yung balita ipapakita natin yan. Iiyak na naman dito ang mga dilawan at mga loyalista. Play. Lumabas sa bagong survey ng Pulse Asia na maraming Pilipino ang hindi sang-ayon sa ginagawang pag-aresto o sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. 58% ang nagsabing hindi sila pabor sa pagdakip sa former president. Habang mayroong 26% ang sumang-ayon at mayroong 16% na hindi makapagpasya. Sa usapin naman ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, 50% ang nagsabing kontra sila sa planong pagpapatalsik sa Vice Presidente. Diba? 28% na sang-ayon, habang 21% ang hindi makapagsabi kung sila ay agree o disagree sa impeachment. Imagine that one, di ba? So, ang mga numbers na ito, hindi po ito nagsisinungaling. Meaning to say, ganito hoy mga loyalista at mga dilawan, makinig kayo. Kung ibig sabihin, kung karamihan sa mga Pilipino ayaw ng impeachment kay VP Sara, kung karamihan sa Pilipino hindi sang-ayon sa pag-aresto kay Tatay Digong, meaning to say, galit na galit sila sa mga Marcos. Kasi it's very obvious naman, sinong nagpapa-aresto sa mga Duterte? Walang iba kundi yung administrasyong Marcos. Kaya walang ibang pagbibintangan, si Bongbong Marcos ang dahilan kaya natalo ang alyansa ng Bagoong Pilipinas. Kaya totoo pala yung mga nagsabi sa akin na mga kaibigan kong vloggers doon sa Maynila, no? Na Donmar, tumatawag yan sila sa akin Yung mga alyansa ng Bagoong Pilipinas nagalit na rin kay Bongbong Marcos. So it's very obvious na pagdating doon sa impeachment ni VP Sara doon sa Senado, mananalo na talaga si VP Sara doon. And especially, sabi pa nga ni VP Sara, it will be bloodbath talaga ang gusto niya. Dahil meron pong papatunayan si VP Sara na mga ebidensya. Okay? Ako, excited ako dyan. So, hindi ba ito nakakahiya sa administrasyon? Hindi po tayo nagkakamali nung sinabi natin palubog na ang barko ni Bongbong Marcos. Di ba?
Kaya nga sabi nila, ang last chance, no? Ang last chance ni Bongbong Marcos ay makipagkaibigan ulit sa mga Duterte. Ang tanong, papayag ba ang mga Duterte na makipagkaibigan ulit sa mga Marcoses? Well, kilala natin ang mga Duterte, enough is enough. Si Senator Amy, kung questionin nyo, hindi naman magkaaway si Amy Marcos sa mga Duterte. Hindi naman niya kaaway si BP Sara. Hindi naman niya kaaway si Tatay Digong. Si Bongbong Marcos lang talaga at itong si Martin Romualdez. Bakit nasabi ng mga political analyst na ang last chance ni Bongbong Marcos ay makipagkaibigan ng mga Duterte? Kasi sila po yung nangunguna sa survey ngayon. At kailangan nilang suyuin na naman itong mga Duterte para mabalik sila sa sa eksena. It's too late, Bongbong Marcos. Damage has been done. Grabe yung ginawa mo kay BP Sara. Grabe yung ginawa ninyo kay former President Duterte. At hindi yan malilimutan ng taong bayan. Nagagalit at nagagalit ang taong bayan kada minuto na nakikita kanila sa TV at kung saan-saan. Every time na makita nila si Bongbong Marcos, ang kanilang mga naalala ay yung pag-aresto kay Tatay Digong. Imagine, former President Duterte, isang presidente na siya lang ang tanging presidente na may malasakit sa bayan natin. Wala nang ibang presidenteng nakagawa doon. Tapos heto pa yung presidenteng pinakulong ninyo. Are you out of your mind? Dahil lang sa pamumulitika, dapat yung gawin yun. Di ba? Oh. So, what do this survey mean? Ang ibig sabihin nitong survey na ito, ayaw na ng taong bayan sa administrasyong Marcos. Gusto na nila na palitan yan ng Duterte leadership. Isinagawa ng Pulse Asia ang survey mula May 6 hanggang May 9 ngayong taon. Mula sa 1,200 di ba? Hindi nagsisinungaling, ha? Hindi tayo nagsisinungaling. May 6, May 9, that is before election. Bakit nung May 10 or May 11, bakit hindi nila inilabas itong survey na ito? Di ba? Bakit hindi nila inilabas ito? Dahil natatakot sila na madudurog ang mga Marcos. Kaya kawawa yung mga senador ni Marcos. That's sa pamamagitan ng face-to-face interview. Di ba? Grabe. Sobrang anong tawag doon? Ang taong bayan ba? Sila po ay nandidiri na. Sobrang diring-diri na yung taong bayan kay Bongbong Marcos. Hindi tayo nagbubulaan dito, ha. Sinasabi lang natin kung ano yung totoo. Kahit saang lugar ka pa magtatanong, ayaw na kay Bongbong Marcos. Ito pa. Marami pa rin Pilipino ang mas nagtitiwala kay dating Pangulong Duterte. Si Ed Linggaw. Si Ed Linggaw na ang nagbalita dito, ha. News 5. Malaking dilawan yan si Ed Linggaw. Ano sinabi ni Ed Linggaw? Paulit-ulit. Mike Abe, Coach Jarrett, makinig, makinig. Sangkay dyan, makinig. Makinig. Marami pa rin Pilipino ang mas nagtitiwala kay dating Pangulong Duterte kumpara ang sakit. Di ba? pang leader ng bansa. Batay po yan sa survey ng Pulse Asia. Sa 1,200 tinanong, ilang araw bago imagine that one. News 5 yan eh. Dilawan yan eh. Anong tawag mo doon? Wala na. 32% na lang yung kay Bongbong Marcos.
ang may tiwala sa kanya. Oh, tingnan nyo kay former President Duterte, 63 ang may tiwala sa kanya. 50% ang kay VP Sara. Ay nako. Alam nyo, no? Alam nyo Sangkay Janjan, Mike Abe, at itong si Coach Jaret. Alam mo ba kung anong gagawin ninyo? Maghukay na kayo. Gumawa kayo ng malaking inidoro. Kasi maiinidoro na kayo sa 2028. Yan ang hirap sa inyo. Dati kayong Duterte vloggers, ha? Ano siguro ang nakain ninyo na kumakampi kayo sa mali? Oh, ako sa totoo lang, kung talagang may mali ang mga Duterte, talagang pagkakampihan ko itong si Bongbong Marcos. Wala eh. Ako na vlogger, ha. Kung ang itong mga Duterte na ito, kung sila po ay lumihis ng landas, ha, sa pagtulong o pagsiservisyo sa taong bayan, ako yung unang vlogger na babatikusin ko ang mga Duterte. Oh. Kaya nga si Bongbong Marcos binatikos natin eh. Kasi siya yung lumihis ng landas. Marami siyang mga promises na hindi tinupad. Paano hindi ako magsusupport sa mga Duterte na wala naman talaga akong nakitang mga kamalian? Wala akong mga nakita na mga palpak na mga pinagsasabi. Lahat ng mga ginagawa ng mga Duterte, lahat prangka-prangka sila. Kung ano yung katotohanan, doon lang sila. Edi syempre, if you will question my loyalty sa mga Duterte, loyal talaga ako. Kasi loyal ang mga Duterte sa taong bayan. Paano ako magiging loyal dyan sa kay Marcos na lahat ng mga pinagsasabi niya ay hindi naman talaga niya ginagawa in real? Diba? Tingnan nyo na, pati taong bayan, no, nagsasalita na yung taong bayan. 63% na nagsabing may tiwala sila kay Duterte. 50% naman ang kay VP Sara Duterte at 32% ang may tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. 42% naman ang walang tiwala sa kasalukuyang Pangulo, habang 25% at least lamang ka dito Bongbong Marcos. Oh, lumamang si Bongbong Marcos. Oh. Sino yung hindi ilang porsyento ng mga mamamayang Pilipino ang walang tiwala kay Bongbong Marcos? Ayan na, nagsalita ng taong bayan. 42% ang walang tiwala kay Bongbong Marcos. Ang walang tiwala kay VP Sara, 25%. Ang walang tiwala kay Duterte, 17%. Sino itong 25% at 17%? Yan lang naman ang mga loyalista at mga dilawan. Ang 42% na walang tiwala kay BBM, Pilipino yan. Halos lahat ng Pilipino yan. Anong tawag nyo dito? Nakakahiya. Kaya ikaw, Mike Abe, Coach Jaret, Sangkay Janjan, kung saang utak nyo kinuha yan, ha? Bakit hanggang ngayon kumakampi kayo sa mga kabalastugan? Diba? Yung mga vlogs ninyo, Mike Abe, ha? Si Mike Abe, pati itong si Sangkay Janjan. Napasilip ako sa mga vlogs nila. Pinipilit nila yung alam nilang mali, pinipilit talaga. Diba? Hindi nyo na mapipilit yan. Kung talagang hindi kaya ng isang presidente, ha? Kung hindi marunong ang isang presidente, wag nyong papipilitan dyan sa mga vlogs ninyo. Ha? Alam kong nahihirapan na kayong mag-vlog dyan, nakakampihan nyo si Bongbong Marcos. Pero sana naman maging totoo kayo kahit minsan. Di ba? VP Sara at 17% ang walang tiwala kay dating Pangulong Duterte. Halos magkakasing dami naman ang undecided. 27% kay PBBM, 25% sa kasalukuyang vice at 20% naman sa dating Pangulo. Tinanong din ng mga respondents kung sang-ayon ba sila o hindi sa paghain sa Senado ng impeachment laban kay... Tingnan nyo ang impeachment.
Yung blue na yan, 50% and disagree. Meaning to say, ayaw ng mga Pilipino na maalis o ma-impeach itong si Vice President Inday Sara. Yung agree, lang iba, loyalista, di ba? At mga dilawan. Yung 21%, yun lang yung nananahimik. Lalabas rin yan. Sa tamang panahon, kagaya noong sa birthday ni Tatay Digong na lumalabas talaga lahat ng tao eh. Sa Duterte, pinakamarami ang hindi sang-ayon na nasa 50%. Imagine, no? Habang 28% naman ang sumasang-ayon. Buti nga ha, sa totoo lang, no? Buti na lang na itong survey na ito, hindi ito nilabas before the election. Kasi kung nilabas ito before election, sa bagay, dadayain pa rin nila. Kasi marami ang hindi naniniwala na hindi nakapasok ang Duterte Dapat nakapasok yun lahat kasi kung titingnan nyo, sa Mindanao landslide ang mga Duterte. Sa Visayas naman landslide ang mga Duterte. Doon naman sa mga OFWs landslide rin ang mga Duterte. Bakit ang tanong hindi nakapasok sila? Di ba? Marami nagsasabi na may anomalyang ginagawa ang COMELEC. Hindi ako makapag dyan Hindi ako makapag proof niyan kasi wala tayong ebidensya, wala tayong mga technical pero sana naman para ako sa totoo lang sa 2028 kapag teka muna ha. Open. Ito na ka? Yes. Nagpa-vlog ako. Bye. Yan, bye. Ang asawa ko, kinuha niya yung kape niya nag-order siya. Ayan, di ba? So, in order na yung taong bayan ay maniniwala pa rin sa botohan, dapat ipakita rin ng COMELEC na they can be trusted pa rin. They can still be trusted. Paano? Meron tayong machine, automated machine sa botohan at meron rin tayong yung talagang manual counting. Yun ang aking masasuggest dyan ha. Manual at yung sa bagay maraming nagsasabi ayaw nila ng manual kasi matutuklasan na may dinaya sila, di ba? Yung nag-overvote, bakit yung na-counted yun? Di ba? Palpak yun sa machine And how can they explain that ngayon ng COMELEC? Heto pa, pag-usapan natin itong Pulse Asia Survey result, no? Ito pa rin, meron ng mga kongresista na nagdududa sa resulta. Bakit kayo nagdududa ngayon? Bakit kayo nagdududa ngayon? Anong pinagdudahan nyo dito? Yun lang ang sa akin Bakit kayo nagdududa? Kwinestyon ni House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong. Si Adyong pala ang nagdududa. Siya pala ang nagdududa. Alam na this, di ba? Nagdududa siya sa resulta ng Pulse Asia Survey. Bakit hindi nyo matanggap-tanggap yan? Tanggapin nyo, Kasi masakit yan sa kanila. Yung tuwad ko, masakit yan sa kanila. Ginawa nila ang lahat na siraan si VP Sara. Ginawa nila ang lahat ng mga propaganda. Ginawa nilang lahat na isisiwalat sa media na ito yung kasalanan ni VP Sara, may anomalya doon sa confidential funds, bla bla bla. Pero hindi naman naniniwala ang taong bayan. 'Di ba? Hindi naniniwala ang taong bayan. Grabe imagine how many congressmen pinagtulungan na nila si VP Sara. Siniraan nila ng siniraan si VP Sara. Anong nangyari? Tumaas pa rin ang survey ni VP Sara. It is a slap on your face na kayong mga tuwadcom at mga tricom wala nang naniniwala sa inyo. Lahat ng mga paninira ninyo hindi umepekto. Nakakahiya kayo.
ang resulta ng Pulse Asia Survey kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pulso ng Bayan Survey ng Pulse Asia mula May 6 hanggang 9, 28% sa 1,200 respondents ang sang-ayon sa pagkasampa ng impeachment case ng Kamara, samantalang 50% ang hindi sang-ayon. Duda ang kongresista na ito talaga ang asalamin sa pananaw ng publiko. Kaya paniniwala ng kongresista, hindi ito makakaapekto sa paghahanda para sa impeachment trial. Hindi raw nakakaapekto. Wala tayong problema. Si VP Sara is willing to attend the impeachment trial. Bloodbath nga, di ba? Pupunta si VP Sara physically. She will be there. Okay? Adjong, she will be there. Walang problema. Haharapin yan ni VP Sara. Tingnan natin kung uubra ba yan ni VP Sara. I personally do have some questions and doubts whether these survey firms and these survey results do actually reflect and mirror public sentiments, judging from the previous result of the elections. Ito Adjong ha. Alam mo Adjong, no? Ang dami niyo ng ipunta natin sa mukha ni Adjong. Alam mo Adjong, ang dami ng hearing na ginawa ninyo. Halos nga inaraw-araw niyo na, di ba? Kung ano-anong mga hearing ninyo na ito yung piatos-piatos, kung anong mga pangalan na inilabas niyo diyan sa confidential funds na yan. Still, ang response ng taong bayan, most trusted pa rin ang mga Duterte. Anong ibig sabihin diyan Adjong? Meaning to say, alam ng taong bayan na ang galing nyong namumulitika kayong mga not only you ha, yung mga tuwadcom at mga tricom. Alam ng taong bayan na lahat ng ito ay pamumulitika. Kasi po, ang mga Duterte po, kitang-kita nila, ha? Kung paano nagserbisyo ang mga Duterte sa taong bayan, hindi yan malilimutan ng mga tao. At kung sisiraan man ang mga Duterte, alam ng taong bayan na paninira yun. They are tested already sa Davao. They can show you exhibit kung paano nila inunlad ang Davao. And ang taong bayan, ang isip ngayon ng taong bayan, walang ibang leader. Ha? Walang ibang leader na makapag-handle dito sa Pilipinas. The only chance is si Duterte. Ang mga Duterte. Sila lang yung tanging paraan para uunlad itong bayan na ito. Sabi nga nila, lahat dyan sa House of Representatives, crocs na lahat. Wala nang mapili sa inyo. Ayuda dito, ayuda doon. Wala na. Bagsak na bagsak itong bansa na ito. Instead na itong pera ng taong bayan, pera ng bansang Pilipinas, gawa sana tayo ng libreng hospital, ha? Or anong tawag doon? Farm to market roads. Ang daming pwedeng gawin sa mga ang laki-laki ng pera ng bansang ito. Pero anong ginagawa ninyo sa pera natin? Sinayang nyo lang dyan sa ayuda na yan. Sinayang, di nga, marami pang ang dapat questionin sa mga, sa mga, yung 2025 budget. Ang dami pang ang dapat questionin para to be transparent to the Filipino people kung paano nyo ginasta yung pera na yan. Diba? Kaya ang only way na mag-succeed ang Pilipinas, walang iba, ang mga Duterte po. Sila lang po. Sabi nga ni Panelo, kung pwede pa lang yung kongreso yan, i-abolish yung kongreso na yan eh. Yan ang pahirap ng bayan eh. Ang daming
ang daming isisweldohan ng mga palamunin, di ba? Nasasayang po ang pera ng taong bayan. I-abolish yan. Mag-federalismo na lang siguro tayo para uunlad itong bayan natin, di ba? Ito pa, pag-usapan natin itong ito na lang, si Franz Castro, pag-usapan natin. Kasi ito yung hindi nila matanggap, ha? Kasi itong mga si Raul Manuel at itong si Franz Castro, the people have spoken. Ayaw na ng taong bayan sa inyo. Sagabal lang kayo sa pag-unlad ng taong bayan, sa pag-unlad ng bansang Pilipinas. Kayong dalawa sagabal kayo. Kaya nga tinanggal kayo ng taong bayan, hindi kayo binoto kasi sagabal kayo. Okay? Ito yung balita ng ABS-CBN News. Lawmakers from the Makabayan Bloc file House Resolution number 2291 seeking a probe on the automated election system and other issue during the Halalan 2025. So, question nila yung automated election system. Anyway, meron naman kayong karapatan, no? Bilang kandidato, party list, no? Meron kayong karapatan dyan na questionin. Kasi marami ring especially ang mga Duterte rin, hindi sila satisfied sa result rin. May karapatan kayo. Wala problema. Sabi dito sa balita, they cited reports from poll watchdogs of alleged technical issues and voter disenfranchisement. Anong ibig sabihin? Kasi nung panahon ng election ngayon 2025, last May 12, marami po ang mga machine na pumalya. Pati nga si Bongbong Marcos mismo, ang presidente ng Pilipinas, nakaranas ng pagpalya, di ba? Hindi kaagad kinain ng machine. How much more doon sa liblib na lugar na hindi natin alam, ang dami. Yung mga issues, si Kirub, si Maata yata yon, di ba? Yung isa sa mga Duterte members, nakaranas rin ng pagkaabirya. Iba yung mga lumabas na mga pangalan. So the COMELEC has to answer this. Kaya nga, kung ako talaga, if I were the COMELEC chair, o ako yung leader ng pamunuan ng COMELEC, i-recount lahat. I-manual recount for transparency sa taong bayan. Yun ang sa akin, yun ang sa akin. Pero dito sa dalawang ito, syempre nagrereklamo sila kasi natatalo sila. Pero ito lang yung masasabi ko sa iyo, Raul Manuel at Franz Castro. Wag nyo nang pagpilitan na nanalo kayo. Sa totoo lang ito lang yung aking opinion, no? Real talk tayo ayaw na ng taong bayan sa inyo. Kasi isa kayo sa mga dahilan na bumabagal po ang pag-udlad ng bansa natin. Take for an example, yung mga impeachment, yung mga confidential funds na mga hearing na yan, yung mga TRICOM, mga TUADCOM na yan, isa kayong question, di ba? Yung confidential funds, sino nag-invento niyan? Si Franz Castro, di ba? Siya ang unang nag-question dyan kay VP Sara. Kinagat rin ng mga bobong mga TUADCOM. Kinagat rin nila Kasi tinitake advantage na nila yung alam nyo naman, si Franz Castro, tuwang-tuwa yan, nakinampihan ng mga TUADCOM doon sa confidential funds ni VP Sara. Ito yung mga tao, ito yung mga dahilan na bumabara po sa uunlad na sana ang Pilipinas, especially na itong si VP Sara mabilis umaksyon, pero dahil dito sa dalawa, sila yung babara. Marami pa silang tanong doon sa Kongreso. Kasi bitter mga inggit Kasi nung panahon pa na mayor itong si VP Sara sa Davao,
ginigipit kasi ang grupo nila. Alam nila ano ibig kong sabihin. Ginigipit kasi sila. Kaya gumaganti rin itong mga Raul at si Franz. Alam niyo, sa totoo lang, magpahinga na kayo. Kung mananalo kayo, hindi na, wala naman kayong ambag sa Pilipinas eh. I'm just nagsasalita po ako in my opinion, in my standpoint na nakikita ko na lahat, halos lahat ng administrasyon kinontra nyo. Anong nangyari sa bansa natin? Umunlad ba? Hindi. So meaning to say, gising na po ang taong bayan. Ayaw na nila sa inyo. Yun ang katotohanan. Ayaw na nila sa inyo. So why do you have to force yourself to get inside this government? Huwag yun ang pilitan kasi ayaw na ng taong bayan. Di ba? Siyempre, sige, yung alam ko naman yung ginagawa nyo ngayon, nagsasayang lang talaga kayo ng pera at panahon dyan. Tingnan nyo yung mga ginagawa ni Franz Castro. Kinasuhan niya ng kinasuhan si Duterte, hindi naman umubra. Lahat naman na basura. Anong sinabi ko sa inyo noon? You're just wasting your time and energy. Ayaw niyong maniwala. Anong nangyari? Binasura yung mga di ba? Kaya yung mga ginagawa nyo ngayon, someday somehow you will realize na you could have done other things. Not only by lagi kayong sagabal sa mga pag-uunlad ng bansa Heto, pag-usapan rin natin itong anong tawag dyan? Attorney Harry Roque naninindigan na maaga pa para ikansila ng DOJ ang kanyang passport. Usaping passport ito ni Attorney Harry Roque kasi itong DOJ gusto talagang maibalik itong si Roque dito sa Pilipinas Hindi na nila kaya. ito, i-play natin. Play. Kinumpirma kahapon ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na formal na nilang hinilin sa korte sa Pampanga na kansilahin ang passport ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Paliwanag ni Remulla, kapag nakansila ang pasaporte ng dating palace official ay magiging undocumented alien na ito at inaasahang maipadideport siya pabalik ng bansa. Mapipilitan na rin anya si Roque na harapin ang kanyang kasong qualified human trafficking kaugnay ng operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Will limit his options. I think he holds 2 or 3 passports pa nga. May nagsabi sa akin ng ganon. Ang mahalaga, talagang mapilitan siya mag-account sa kanyang ginawa dito. At depensahan niya sarili niya. Sagot naman ni Roque, maaga pa para ipakansila ng DOJ ang kanyang passport sapagkat naghain siya ng apela o motion for reconsideration noong nakaraang linggo na humihiling na ipawalang bisa ang kanyang kaso. Sa kanyang apela ay binanggit-an niya nito na walang kahit isang ebidensyang naipresenta na magpapatunay na sangkot siya sa pag-organisa, pagbibigay ng suportang pinansyal at inutusan ng ibang tao para gumawa ng human trafficking. Isasama rin ito ang umano'y panibagong political persecution sa kanyang aplikasyon na makakuha ng asylum sa the Netherlands. Naniniwala naman ng DOJ na hindi pagbibigyan ng Dutch government ang inihinging asylum ni Roque dahil sa bigat ng kasong kinakaharap nito. Depende yan sa grant of asylum kung bibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it kasi Netherlands is one of the countries that goes against human trafficking, which is ang tinitira nila kay Attorney Harry Roque is human trafficking. Ang tanong dyan, maniniwala ba ang Dutch government? Diba? Kasi ako naman, hindi ako naniniwala. In my own opinion, ayokong maniwala dito sa akusasyon nila sa human trafficking. Imagine, Attorney Harry Roque mag-human trafficking. Attorney Harry Roque, dating spokesperson ng Duterte administration. Siguro naman obvious yan na pinupolitika lang, di ba? Para lang talaga mabalik si Roque dito. Wala na, tinitira na sa human trafficking. Kasi
ginamit nila yan kasi alam nila na itong Dutch government tutol sa mga ganyan talaga. So I hope rin ang Dutch government ay tingnan nila ng mabuti yan. Kasi alam nila nandyan si Duterte ngayon. Tapos ang kalyado ni Duterte nandyan. Ang tanong, maniniwala ba ang Dutch government dyan? Yan ang malaking tanong. Charge against Harry Roque. Dan Diamento, UNTV, News and Rescue. Ano pa, yung ibang patungkol dyan. Eto, play. Philippine passports, meron siya. Ito yung ito yung si Department of Justice, no? Gusto nilang paiimbestigahan ang pagkakaroon ng hanggang 3 passport ni Attorney Harry Roque. Gusto nila, 'di ba? Gusto nga nila ipakansela Pero ang explanation ni Roque diyan, yung passport niya napuno na, 'di ba? Yung passport, 'di ba? May blank pages 'yan. Alam naman natin itong si Attorney Harry Roque kung saan-saan siya lumalabas ng bansa, 'di ba? 'Yun ang reason ni Roque kaya nagkaroon siya ng hindi ko na alam kung anong tawag diyan, duplicate password ba or extended ba 'yan? 'Di ba? Kaya alamin pa natin. May hawak umanong 2 hanggang 3 passport si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ito ang inihayag ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla. Ayon sa kalihim, ito ay pawang local o Philippine passports. Parehong regular passport. Di bali sana, kung official pa rin siya, meron siyang diplomatic tsaka meron siyang regular. Ang alam namin, meron siyang 2 regular. At least, 2. Same name, sir? Same name. Very similar or maybe a difference in yang mga sinabi ni Remulla, Attorney Harry Roque will answer that mamaya, okay? baka middle initial o kaya second name niya, hindi natin alam. Paiimbestigahan ng DOJ kung paano nakakuha ng ganung karaming pasaporte si Roque. Ang mga ito anya ang ginamit niya sa paglabas ng bansa kaya hindi nag-alarm sa immigration. Sa ngayon, mayroon ng formal na motion ng DOJ sa korte para ipakansila ang passport ng dating palace official. Papahalukay namin yan kasi hindi dapat ginagawa yan. So we are petitioning for the cancellation of his passport or passports kasi nga fugitive from the law na siya. Sabi naman ni Roque, fake news ang pinapakalat na impormasyon ng Marcos administration na mayroon siyang multiple passport. Mayroon anya siyang isang regular passport dahil ang isa pa niyang pasaporte ay wala ng blank pages. Ang passport wala ng blank pages. Meaning to say, magdadagdag sila ng extended passport kasi tatakan yan, di ba? Alam naman natin si Attorney Harry Roque na labas siya ng labas ng saang bansa, di ba? Nung Hong Kong, pumunta rin yan noong nagrarally doon si Duterte. Yan ang hindi nila maiintindihan. Tapos pagbibintangan nila na multiple passports, ay nako. Ay nasa Dutch government para sa kanyang asylum application. Dagdag pa ni Remulla, maaaring umalis ng bansa si Roque sa pamamagitan ng backdoor. Posibleng dumanit. Yan na naman ang pagbibintang nila. Backdoor na naman. Grabe naman, no? Isang spokesperson dati magba-backdoor. Ay nako. Ng Southern Mindanao papuntang Malaysia gamit ang hawak niyang mga passport kaya hindi napansin ang pag-alis nito. Sa Tawi-Tawi dumaan yan. Tawi-Tawi. Malamang nagbangka o nag-speedboat papuntang Malaysia via Sipadan and Sabah. Dan Tiamento, UNTV, News and Rescue. Grabe. Alam mo, Remulla, ang comment ko lang sa inyo, yan ang hirap sa iyo eh. Hindi mo pa nga alam kung paano ginawa ni Roque ang pagpunta doon sa Dahig. Kumagawa ka na ng kwento, sa Tawi-Tawi yan, bla bla bla. Bago ka magsabi niyan, Remulla, yung meron kang legit na ebidensya, yan ang hirap sa inyo eh. Yung kay Teves, anong ginawa mo doon, di ba? Parang ina-assume mo na guilty si Teves. Dapat hindi ka ganyan, Remulla. Department of Justice ka nga eh. From the word justice, dapat ikaw, yung mga press media mo, yung mga statements mo, dapat neutral ka muna.
'Di ba? Hindi ka gagawa ng kwento na sa tingin mo ay hindi mo pa na-proven na yan talaga ang nangyari. Ang hirap sa iyo eh, dakdak ka ng dakdak eh. 'Di ba? Kaya nagagalit yung tao sa inyo. 'Di ba? Okay, so yun po ang lahat ng mga pinag-usapan natin ngayon, guys. So libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. And don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And at the same time, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? Meron tayong pangalawang channel as always, Donmar TV Balitang Totoo. Second channel natin yan sa YouTube. Mag-subscribe rin kayo doon kasi ang daming mga video updates natin doon sa politika na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. Okay? So sa mga audience ko dito sa Donmar TV, see you in my next video, see you in my next live. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye bye.